Have a bright day! Magandang araw, everyone! Welcome to JA Academy. My name is Gina, author, financial advisor. It's an honor and opportunity to speak in front of you guys. If you are watching right now, please let me know kung saan ka ngayon, kumusta ka, para ma-shout out kita sa next episode. By the way, thank you kay Ate Jimia Makasambat na binigyan ako ng dress. So, ito yung dress niya na binigay sa akin. So, thank you, Ate Jimia. See you soon. Our topic today is about, sabi nila, hindi daw madadala ang pera sa langit. Bakit? Sino bang nagsabi na madadala ang pera sa langit? Kayo guys, sa palagay ninyo, meron na bang nagsabi na madadala ang pera sa langit? Paki-comment nga ninyo and share to your friends. So by the way, if you want to learn about financial planning, I offer one-on-one financial planning. So you can send me sa aking Facebook account, Gina Madanlo Kalinog or Gina Kalinog, para mabook kita at ma-priority kita sa aking schedule. So, you know, financial planning, it is really important sa bawat family para, lalong-lalo na sa mga may anak, breadwinners, at syempre, hindi lang din. Pati na rin yung mga tao na mga single. Kasi, pag anong mangyari sa'yo, sino ang sasalo ng expenses mo? Sino ang mag-shoulder ng iyong mga expenses? So, lalong-lalo na sa mga merong mga anak. Whatever happened to you? Anong mangyayari sa iyong mga anak kapag hindi pa nila kaya tumayo? Kapag hindi pa nila kaya magtrabaho? So, what will happen to them? To all breadwinners, kung kayo lang yung kumikita sa family ninyo, what will happen to your parents, to your siblings kapag hindi nyo napaghandaan? So, that's why saying na hindi mo madadala ang pera sa langit ay medyo I disagree. So, depende naman sa pananaw natin, sa pananaw mo. Pero ito yung opinion ko about that. Kasi, you know, ipinanganak tayo, dinala tayo ng Diyos dito sa mundo kasama ang pera. Meaning, kapag mayroon tayong pera, pwede tayo makatulong sa ating family, sa mga tao nangangailangan. Pwede tayo makatulong sa mga charity. At kung ano pa yung mga mahahalaga na kailangan ng pera. So, depende na rin sa tao kung paano nila gamitin yung pera. So, that's why minsan yung salita na hindi madadala sa langit yung pera, siguro dahil mayroong mga masasamang tao na naging abusive, na ginagamit na ang ibang tao para magkaroon lang ng pera. Kaya yung salita na hindi madadala sa langit ay so hindi natin mabiblame. That's why when we have money, it is really a tool para hanap buhay tayo ng masaya. Kasi pag walang pera, paano natin mabibili yung pagkain natin, mga damit natin, hospitalization, 'di ba? Mga bills. We have to live with a purpose. Kasi ang Diyos, mayroong purpose sa atin why He brought us in this world. Bakit tayo pinadala sa mundo na to? Dahil mayroon purpose. So, yung purpose din na ginawa ng Diyos, yung pera ay para magamit natin habang nandito tayo sa mundo, habang buhay tayo. So, as long as na wala tayong naluloko na ibang tao, naaagrabyado, it's okay. As long as yung money natin ay galing sa sipag at tiyaga
at kung ano pa yung mga sacrifices na ginawa mo, there's no problem about that. When you have money, you have to value every centavos. Dahil hindi mabubuo yung 20 pesos mo pag nakulangan ng centavos. Kaya bawat centavos ay mahalaga. Dapat pahalagahan mo yung pera mo, gamitin sa maayos na paraan, gamitin para sa mga magandang purpose. Maganda pa rin na meron tayong pera kasi nakakatulong tayo sa ating family, sa ibang tao. So it's okay. Hindi masama ang pera. Dahil ang masama doon ay yung mga tao na nagiging abusive na. Yung nagiging masama na sila dahil sa pera, kaya hindi maganda. So dapat kung meron tayong pera, kaunti man yan o marami, dapat ingatan, gamitin lamang sa magandang paraan at walang naagrabyado. Kung nagustuhan nyo ang topic na ito, then share it to your friends. And see you then!